ang aking duyan, bow. Noong 2013, nagbakasyon kami sa Pinas and then part ng aming bakasyon, nagpasyal kami sa Aquatico sa Batangas. Pagdating namin sa parking space, sobrang init. Tapos may isang nagbebenta doon ng duyan. Bale, actually few days after noon, pabalik na kami sa UK. Sabi ko, na halos nakikiusap yung mama na bumili na ng duyan. Sa isip ko, saan ko kaya ilalagay yung duyan? Wala man akong paglalagyan ng duyan. Pero naawa ako dun sa nagbebenta kasi sobrang init talaga. Tapos wala namang masyadong tao doon. Actually, sa time na yon, kami lang yun nandoon sa parking. Tapos paglingon ko sa kapaligiran, wala namang mga tao sa kalsada. Kaya sabi ko, saan kaya siya makakakuha ng bibili ng kanyang mga duyan? So, naawa ako ng konti. So, ang ginawa ko, binili ko yung ilang pirasong duyan. Pero hindi ko alam kung saan ko ilalagay, saan ko gagamitin. Anyway, ang ginawa ko, bumili ako ng ilang piraso at pinamigay ko yung iba. Pero dinala ko lahat yun sa England. And then, pero nagtira ako ng isa. Sa isip ko, itatago ko lang to, baka sa darating na panahon, merong mapagamitan. Kasi may parang childhood memories ba sa duyan. Kaya gusto ko talagang i-keep. And then, after few years, bumili kami ng panibagong bahay at may isang maliit na garden. Ito na yon. Ang una kong naisip pakalipat namin, magtatanim ako ng 2 puno para lagyan ng duyan. Okay na sa akin yung maliit na garden, basta mapagtaniman ng 2 puno. So talagang inalagaan namin yung puno. Kaya ito na ngayon. Every year, ine-enjoy namin ang duyan lalo pag spring. Hindi lang yung duyan, kundi pati yung bulaklak ng puno ng cherry blossoms na tinanim namin. Kaya actually, every time na mag-spring, excited ako magduyan dito sa garden. At saka, sana kung makita ng mama na nagbenta sa amin, itong reels na to, gusto ko talaga magpasalamat sa kanya. Kasi napakagandang experience na may duyan. Tsaka parang kapag namimiss mo yung Pilipinas, magduyan ka lang, para bang nakaka-relate ka, parang feel at home ka. Tsaka gumanda yung likod ng bahay namin kasi meron ngang puno na every spring namumulaklak talaga siya. At saka pag autumn naman, nag-change yung colors ng dahon. Kaya many thanks. Ito lang po, yan lang yon ang kwento na aking duyan. Sana mag-subscribe kayo tsaka follow para sa maraming kwento. Actually kasi medyo nagbawas ako ng oras ng aking pagtatrabaho, kaya marami na akong time para mag-enjoy ng ibang bagay sa buhay, hindi lang puro trabaho. Hinayaan ko naman yung pera ang magtrabaho para sa akin. At saka kung gusto nyo malaman yung mga bagay na ganito, ganyan, please follow para ma-share ko sa inyo yung mga technique na ginawa din namin para umabot kami sa point na sa ganitong edad, medyo hindi na masyadong nagtatrabaho ng gusto. Yung pera naman na nagtatrabaho. So, yun lang po ang kwento ko sa ngayon. Ang title, Ang Duyan. Thank you. Bye-bye.